Ano ba yung usapin na? Dapat bang mag-oath si BP Sara sa House of Inquiry? Yan ang sasagutin niya ngayon. Pasok mo ate. Ngayong araw na ito ay dun sa issue na dapat bang nag-oath ang Vice Presidente dun sa House Inquiry. Bakit po natin ito pag-uusapan? Kasi napakahalaga na maintindihan ng taong bayan ano ba ang difference sa witness at sa resource person. Yun. I have to file libel cases against him. Nako. Libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting doon wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. Nga pala, binanatang ka ni Noli de Castro. Nako. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na Vice Presidente ng bansa eh. Yes. Magandang morning sa ating lahat. Andito naman si Good nagbabalik. Nako po, eto na ha. Hindi natin papaligoy-ligoyin pa. Ipapasok na natin. Kapapasok lang ng balita. Atty. Panielo nagsalita na. Katatawag lang sa kanya ng ating Pangulong Duterte na pakakasuhan. Itong sino? Sino daw yung tumahol sa kamera? Sino kaya yun? Kaya ito makinig kayo kung ano yung pag-uusap dito. Isang like, isang share, o gusto tayo dyan, i-like ang video. At kung gusto sumali sa ating talakayan, mag-join na kayo sa join button dyan para kayo ang unang-unang makapanood ng ating mga video. Ito na, ipasok mo. Atty. Sal, pwede mo bang ikwento kung ano-ano ang meron dyan? Sige, Atty. Sal ha. Pasok. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Hindi pala siya Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Nako. Libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting doon wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nyo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner?
Di ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Ayun, yun doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Tama. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo eh. Di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy lo. Pati... Tama yung sinasabi ni attorney Sal. Ikaw mo yung abogado. Naku, lumipat, no? Lumipat, ano natin. Tama yung sinasabi ni attorney Sal. Para baka sabihin ng tao, totoo. Papayala mo ng kaso. Iano natin ha. Medyo nagulo dito eh. Tama yung sinasabi ni attorney Sal Palnielo at ni Tatay Digong, no? Hindi ho basta-basta nagbibigay ng impormasyon ng isang bangko. Na kaya nakakagulat. At saka doon, nakadetalye, wala namang bank name. No? Tsaka panahon pa ni Kopong-Kopong yung 2011, 12, 13. Aba, hindi pa po presidente yung sinasabi niyang mga panahon na yun. Kung sino man yung kumakahul doon. Kilala niyo ba yun? Naku po, sabi nga ng mga tao. Oo, sa kalokohan. Mananalo ba yun sa kalokohan? Nay. Oo. Pagdating na lang talaga, no, pag talagang lumalabas yung mga eleksyon, pag parating ang eleksyon, lumalabas din siya eh. Kaya nakakagulat na lang, bakit eto na naman siya? Nagpapasiklab na naman ng pangalan. Sino kaya ang nasa likod nito? May sinabi rin dito sa video, baka nga, kapani-paniwala nga sinabi ni Atty. Sal kung sino yung nasa likod. Pasensya na kayo, nagulo yung ulitin na lang natin. Ako, sa iyo. Presidente ulit Duterte, lang naka Facebook Live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nyo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Yun, doon ako nakalamang. Ako, Night person ako.
Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Ako, yan na. Total, ito naman, ang kalaban niya, ang totoo eh. Di mo man. Narinig nyo ha? Ito na yung oras na dapat na makasuhan na. Sino? Kung sino yung nababanggit na pangalan dyan. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin na nanonood sa atin, huwag nyo na humbanggitin yung pangalan. Kilala na yan. Kasi kung mababanggit ang pangalan, baka ho sumikat. Baka ho makakuha pa ng boto, di umano. Sino? Yung kumakahul daw dun sa kamera. Tuloy natin. Ngayon, yung kanyang summary puro figures, ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Tama. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Naku. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Hindi ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Yan. Nakailan na naman to si... Oo. Naku. Bakit ba laging mahilig sumausaw itong ano na to? Bakit galit na galit kay sa Duterte? Oo. Wala na ho nanonood sa panuntunan nyo. O sino may nabanggit dito. At saka laos na. Oo. Hindi na ho pwede yung... magandang gabi, bayang. Wala na ho yun. YouTube na ho ang uso ngayon, kuya. Nagtataka kami, bakit nagsusimiksi kayo sa YouTube eh? Oo. Diba? Meron kayong sarili, tapos nandito kayo. Kami-kami lang dito. Tsaka wag na. Wag nyo nang pakialaman ng Pangulong Duterte. Oo. Hindi kayo mananalo kahit anong gawin nyo. Nung naging vice presidente ka nga eh, kung sino nabanggit dito eh, wala ka rin naman nagawa. Diba? Ano ba nagawa mo? Magbigay ka nga ng magandang nagawa mo? Wala akong natatandaan. Oo, kung sino may nabanggit na pangalan dito. Anong pangalan mo? Castro? Naku po. Wala kang nagawang maganda. Kaya huwag ka na makialam. Sinupalpal ka ni Atty. Sal, ano? Paya ka. Pasok ka na ng pasok eh. Papabango ka na naman eh. Bakit tatakbo ka pa? Naku po, Diyos me, Marimar. Ginamit mo lang yan, di umano, dahil sa mga, mga balak nyo. Kaya nga nagkasara-sara, di umano. Ang alin? Kasi pinotektahan mo. Ang alin? Alam mo na yun kung ano, di ba? Tuloy. Hindi ba? Walang yata. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa ako. Dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi eh. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday.
kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero teka, Especially Inday kasi national siya. teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman pa... 73 kita naman lang ako, eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahiga. Oh. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang malakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung malaka. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pa magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ko magsabi, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Oh, yun narinig nyo. Kaya, siguro, panahon na para mag-ready na rin itong kung sino yung tahol ng tahol dyan sa kamera. Oo, ang usapin EJK. Nagulat na lang tayo, bakit siya yung pinaka-main character na naman dun? Diba? Ano ba yung naging problema? Ang EJK pinag-uusapan nagpasok-pasok ng kung ano-ano. Ibig sabihin, ang tagal pa ng niya, ng ere niya, bakit? Siguro talagang yun ay propaganda nila para sirain talaga. Natatawa na lang tayo dahil kahit naman na gumawa-gawa sila ng kwento, hindi sila pinaniwalaan ng tao. Ito may papakita ko sa inyo, para lang malaman nyo na parang maganda yung maganda yung naging resulta ng pagharap ng dating Pangulo diyan sa Kamara. Kasi nakita niya yung mga hindi naman pala bad ito, bagkus medyo meron din palang puso. Ito pakita natin Pakita natin sa screen ito. Kilala niyo ito? Kilala niyo siya? 'Di ba? Ito. Ang ganda ng ngiti ni Kuya, no? 'Di ba? Ibig sabihin, hindi naman pala siya ganoon ka bitter, sa dating Pangulo. Unang-una, doon pa lang din sa pag-upo, unang mensahe niya sa dating Pangulo, itong kumakamay, nagsabi na kagad siya na Mr. President, hindi po ito personalan, trabaho lang. Minsan, naiintindihan ko rin naman ito si Kuya. Pero hindi porket binati kita at pinuri kita dito, nangangahulugan na, siyempre, absuelto ka na doon sa mga distrito mo. Hindi porke ganoon, Kuya. Siyempre, haharapin mo pa rin kung ano yung naging epekto ng mga nangyari. Kasi hindi naman mababago ng pagkamay mo yung mga usapin na nabitawan mo dyan. Noong panahon na, alam nyo na
na naghihiring-hiring kayo. 'Di ba? O kaya ito, panoorin nyo kung ano yung sinabi rito. According to according to Manila Times, interview ito ni Atty. Sal patungkol doon sa nangyari doon sa loob ng investigasyon sa Kamara. Pwede niyo pasok. Ang napapansin ko, yung resource person, the former president, vis-a-vis the one questioning, are not on the same page. Kaya hindi sila nagkakaintindihan. Kaya alam mo, nagtitiktok ako ngayon. Alam mo mga sinasabi ng mga viewers ko? Sabi nila, it's already boring. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang presidente yung sagot. Problema kasi, yan ang problema pag hindi lawyers. Ang nagtatanong sa isang lawyer, hindi talaga magkakaintindihan. Attorney, bakit po dumating si VP Sara Duterte? Kailangan tanongin niyo siya. But if you will ask me if I am the son of someone who is there, I will be there. Anak eh. Sir, yung thoughts nyo na dyan si Senator Trillanes? Hindi ko nakita. Sino ba yun? Hindi ko nakita. But anyway, teka muna. I'd like to say something about yung assuming full and legal responsibility. Hindi sila maliwanag naman ang sinasabi ni Presidente. His policy when he was president was he placed on his shoulder the success or failure of the war on drugs. So any consequences arising therefrom, he will assume responsibility. Kaya sabi niya, kung nagkamali yan dahil inutos ko, hindi isama niyo ako sa demanda kasi ako nagutos. Tama. But ang problema, hindi yung palaging nakakalimutan, hindi natatandaan, na from the very beginning, yung kanyang utos is predicated on law. What was his utos? I'm declaring war on drugs. Do your jobs as policeman. Arrest them, bring them to jail, and prosecute them. If they resist arrest, then huwag kayong darating ditong bangkay. Because under the law, you are justified to kill. That is the order of the president. Yun ang palagi nakakalimutan eh. Ang palagi inuulit-ulit nila, I will kill you. You know, when you say, I will kill you, it's not a crime. Ilang ulit yun ang sinabi yan, tinatakot ko lang at maraming natakot eh. Right. Number two, pag sinabi niyang, I assume full legal responsibility under the Constitution, the President is tasked to protect the people. Kaya sinasabi niya, I did it to protect the people. Pero yung sinasabi niyang war on drugs is predicated on a legal ground. Huwag natin kalilimutan na palagi ang utos niya, arrestuin niyo pag nag-resist, saka kayo gumamit ng dahas because that is allowed under the law. Eh, ang problema, pinagpipilitan nila na, hindi, sinabi mo, you're assuming responsibility legal. Kaya sinasabi ni Presidente, if you cannot transfer criminal responsibility doon sa akin, eh siya kung pumatay, ba't ninyo ako isasama? Unless, conspiracy is proven. Yun ang sinasabi nila, may conspiracy. Kaya nga, di ba, he has been daring, if you think I'm guilty, nakakonspire ako, why don't you file the case? But until now, nobody has filed the case. Simply because, kasi hindi naman totoo. Isa pa, di ba, kanina pinakita ron. Sabi ni Marvil, PNP chief, marami ang napatay na pulis. Marami ang injured. Hindi ba, that will prove to us na talagang maraming lumalaban. Otherwise, almost 1,000 mahigit ang napatay. O di ibig sabihin, marami naglalaban. Naghahanap sila ng baril. They're looking for a gun, di ba? Kasi daw, pag naglaban, kumisan, alam mo, common sense, talagang malayo. Halimbawa, ikaw, inaresto kita, wala kang baril, ako may hawak ng baril, inagawan mo ako ng baril, o di wala kang baril. Pag nabaril kita, wala kang baril. Kumbaga, there are instances na talagang hindi ka makakita niyan. Yan ang pinupunto ko. Alright. Nabalitaan na natin yan, di ba? Napakinggan na natin yan. Kaya ngayon, dapat yung mga tao aware na. Huwag na humaging mangmang. Kaya magaling yung mensahe ng ni Atty. Panielo eh. 'Di ba? Hindi siya nagpapatinag, lalong-lalo na ang pangulo. Hindi siya nagpatinag. Napakarami ng mga bumabati ko sa kanya. Oo. Tapos itong mga to, iilan-ilan lang, no? Iilan-ilan lang yung mga nakakaintindi. Karamihan, batikos. Sino daw ang may kagagawan yan? Nasabi doon sa unang video, di ba, kung sino yung nasa likod nun.
Talaga naman ang kasamaan bumabalik na naman. O eto ha, dapat bang mag-oath si BP Duterte sa House of Inquiry? Kung nakakita nyo, nabalitaan nyo, na inabutan siya ng papel, no? Oo, kasi yun ay formal invitation na sa kanya. Kasi pumunta siya doon at sumuporta siya kay Tatay Digong nung nag-hearing o nagkakaroon ng investigasyon. Andun siya. Ngayon, eto naman yung mga, bigla na lang yung babae, pumunta at pinapirma ng invitation. Oh. Eto naman ang sabi ni ate. Oh, ano ba yung usapin na? Dapat bang mag-oath si BP Sara sa House of Inquiry? Yan ang sasagutin niya ngayon. Okay, pasok mo ate. Ngayong araw na ito ay dun sa issue na dapat bang nag-oath ang Vice Presidente dun sa House Inquiry. Bakit po natin ito pag-uusapan? Kasi napakahalaga na maintindihan ng taong bayan ano ba ang difference sa witness at sa resource person. Yung pong differences na yan ay nailatag sa Supreme Court decision, Senate of the Philippines versus Executive Secretary Ed Ermita. Yan po, noong 2006 ay ilinahad ng Supreme Court na ang witness ay nagbibigay ng factual, personal knowledge, testimony pag sa congressional inquiry. Samantalang ang resource person ay consultative at technical expert, specialist ho siya. So hindi kailangan ng oath-taking. No? Pangalawa po, napakahalaga na ang rules ng isang inquiry in aid of legislation ay na-publish. Nabasa ng taong bayan, napaka-importante. Ate, ibig sabihin dapat pala si President Duterte hindi nag-oath. Oo, kasi as a resource person lang pala siya eh. Kaya kasi sabi dito, kasi ito abogado rin, si ate. Si ate Tikia. Kaya maraming alam ang mga abogado, no? Kasi doon sa moro-morong ginagawang investigasyon, ang lumalabas ho di umano ay pamamahiya lang. Kaya nagugulat tayo mga kababayan, bigla na lang, pag nagkamali na sagot sa yes or no, isa-cite in contempt. Kawawa naman yung resource person. Ito magandang paliwanag to kay ate. Tuloy ate. Importante po yun para natin malaman ano ba talaga ang rights ng mga humaharap sa isang congressional inquiry. Yeah. Marami na pong congressional inquiry na nangyari dito sa atin, sa kasaysayan ng ating kongreso. Simula nang nagbukas ito noong 1986 hanggang sa kasulukuyan. So 5 kaso ang ating natunghayan sa kasaysayan ng kongreso mula na nagbukas ito noong 1986. Ang una po dyan, yung tinatawag na Clark Centennial Expo. Humarap po si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Senado para magbigay diin kung ano nangyari dun sa issue tungkol sa Clark Centennial. No? Makikita po natin noong 1998 na exonerate ang lahat na involved dyan at lumalabas na yung mga kinasuhan ay hindi naman actually na-file ng kaso dahil hindi po majority ang pumirma dun sa committee report. Yun. Pangalawa pong example na kung saan ang Pangulo ay humarap sa Kongreso o sa Senado ay yung Hello Garci noong 2005. Natatandaan po ninyo yung Hello Garci. Oo, tanda natin yan. Talagang controversial yan, yung Hello Garci na yan. Grabe ho yan. Ibang klase. Tuloy. Garci ay nagkaroon rin ng investigation at again, noong 2007, nagkaroon ng reinvestigation tungkol dito. Lumalabas po doon na ang sinabi ng Korte Suprema na yung involvement sa wiretapping ay hindi po pwedeng tanggapin as proof dahil po hindi na lathala ang mga rules ng Inquiries in Aid of Legislation ng Senado. Pangatlo po, nangyari rin po yan dun sa tinatawag na NBNCTE deal, kung saan dahil nagkaroon ng inquiry, nagdesidido ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isatabi muna yung agreement na yan. Noong 2015, humarap po sa Senado ang Pangulong Noy Aquino kung saan pinag-usapan ang SAP 44. Doon naman po nakita natin na ang diin ay tungkol sa command responsibility at accountability ng pinuno.
Noong 2016, again, si President Aquino ay humarap sa Senado tungkol dun sa Deng Baksha investigation. So makikita natin sa kabuuan, napakaklarado, kung ikaw ay witness, kailangan ka mag-oath. Kung ikaw ay resource person, hindi mo kailangan mag-oath. Yan po ay hindi ayon sa Vice Presidente, yan po ay ayon sa Korte Suprema na nag-rule noong pong 2006 kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ngayon, punta ho tayo. Ate, Tikia, ganito. Aaten po, kung halimbawa po ang Ate Sara ay aaten dito sa pagdinig kasi nakatanggap na siya, personal niyang pinirmahan yung invitation. Hindi po siya mag-oath. Ganun po ba yun? Kasi ayon sa sabi nyo, kung ikaw ay isang witness, ikaw ay mag-oath. Pero kung ikaw ay resource person, dun ka lang, hindi mag-oath. Tama po ba? So, maliwanag po, sa sa tubig na clear water, yung pag-oath ay hindi po dapat gawin ni Ate Sara. Kung sakali po siya ay aatin dito sa pagdinig ng Kamara o sa Congress. So yun malinaw mga kasama. Kaya pag pinag-oath at nagalit na naman itong mga nasa Kamara, itong video na ito, ang isusupalpal natin doon sa mga nagmamagaling-magalingan. Tuloy, kung ano pa meron. Bakit si Presidente Duterte, ang dating Presidente Duterte, ay nag-oath? Nag-oath ho siya kasi ang kanyang imbitasyon ay tungkol sa isang programa ng kanyang administrasyon, and that is yung ang role niya sa war against illegal drugs as witness to the program that was identified under his watch. So klarado po sana tayo na pag naririnig natin ay may maling ginawa, hindi nag-oath. Hindi po kaagad ganoon. Klarado sa Korte Suprema na ang mahalaga ay kailangan na publish ang rules and regulation on inquiries in aid of legislation. Hindi po pwede yung on the day itself, nagkaroon. Hindi rin po pwede yung sasabihin kaagad, supplementary ito. Ang kailangan ay na-publish. At meron po ang House Ilang days po yung effectivity ng publish, ate. At sakali naman na hindi dumalo ang BP Sara sa pagdinig, ano po ba magiging problema? Tuloy. Representatives at ang Senado dyan. Ang problema, pag sinususugan, iniiba, at hindi nagsistick dun sa na-publish na implementing rules and regulation. Kaya po, ang witness iba at ang resource person iba. Ito po si Malutikia ng Maltik, like, follow, and share. Ayan ito na. Para naman sa kaalaman ng ating kababayan, siyempre, napaliwanag na rito at siyempre doon sa naman usapin nakakasuhan, abangan po natin. Talaga pong desidido na po ang ating Pangulong Duterte na panagutin doon sa pagsisinungaling na ginawa. Sino yung tumatahol doon? Hindi naman natin kilala na yun, kahit ako. Ayoko na rin kasi bagitin yung pangalan nun dito dahil nagkakaroon ng parang umaalingaso yung pangalan, baka yung iba makilala pa. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ho yung nagtatahol doon sa Kamara? Yun na ho. Kung kilala nyo at lagi kayo nakasubaybay sa ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na magpapahuli sa mga issue, balita, reaction, ha? Mamayang hapon, meron ho tayong upload ulit, ha? Hanggang sa muli. Bye-bye!